Ngayon po, meron tayong nabanggit kanina na another Bible character na I know kilalang-kilala ninyo. Hindi siya nawawala sa mga pelikula about the Lord Jesus Christ. At yung nga po, yung binasa kanina ay si Mary Magdalene. Kilala natin si Mary Magdalene pero ngayon po, titignan natin ano yung sinasabi ng Bible about this person para maging tama yung ating pagkakakilala sa kanya. Ang pamagat po ng message for today ay Dakilang Kalayaan. Meron pong unang tanong, naging biktima ka na ba ng maling akala? Si Maria Magdalena ay biktima ng maling akala. Siya daw ay naging leader ng mga apostol. Meron po kasing mga tao na hindi naman nagbabasa ng Bible and yet, meron silang hinahabi ng mga kwento-kwento patungkol sa babaeng ito. At ito po ang isa sa sinasabi nila. Siya daw ang leader ng mga apostol. Wala pong sinasabi sa Biblia na naging leader ng mga apostol si Mary Magdalene. Pag binasa po natin ang scripture at talagang iintindihin natin, walang sinasabi. Pangalawa daw, si Mary Magdalene daw ay naging asawa ng ating Panginoong Jesus. Wala sa Biblia yon. That is, blasphemy. Hindi na nga nila nakikilala ang Panginoon dahil they never read the scripture. Gagawa pa sila ng ibang kwentong sang-ayon lamang sa kanilang kaisipan at ito pa yung klase ng kwento ng kanilang hinabi. So malaking kalapastanganan sa ating Panginoon, yung mga bagay na sinasabi patungkol sa Kanya na wala naman sa Scripture. Lalong-lalo na po itong sinasabi nilang ito. Marami pa po. Hindi ko na po isinulat lahat, isinama lahat, yung mga haka-haka ng tao kung sino si Mary Magdalene. Alam po ninyo, sabi sa Bible, sa Revelation, sa huling mga verses sa Revelation, sa Apocalypse, sabi po doon, huwag kayong magdadagdag, huwag kayong magbabawas ng nakasulat sa Bible. Ano raw ang mangyayari sa mga taong nagdadagdag saka nagbabawas ng mga nakasulat na sa Bible? Idadagdag sa kanila lahat ng mga sumpa na binanggit sa Biblia. At kung babawasan din naman, ibabawas din sa kanila lahat ng mga pangako ng ating Diyos. Kaya nga po, huwag tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas ng mga nasa Biblia. Marami pong tao, hindi naman Kristiyano, hindi naman nagbabasa ng Bible, katulad ng mga taong ito, nagdadagdag pa sila. Idadagdag sa buhay nila. Yung pong mga sumpa na binitawan ng Panginoon sa mga taong nagbablaspheme sa Kanya. Mga taong walang respeto sa Kanya. Sino po ba talaga si Maria Magdalena para malinaw? Letter A, siya po ay taga Magdala, kaya tinawag siyang Maria Magdalena o Maria na taga Magdala. Hindi po niya yun ipilido. Nung araw po kasi, para makilala mo yung tao, kailangan nakakabit kung saan taga roon. Halimbawa, Jesus Nazareno. Jesus Nazareth. Kasi taga Nazareth siya eh. Kaya tinawag siyang Nazareno. So, letter B po, sino si Mary Magdalene? Si Mary Magdalene ay biktima ng pagsapi ng mga demonyo. At ang sabi po sa binasa natin kanina, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesucristo mula sa babaeng ito. Isipin po ninyo, ganun pala yung pagsapi ng mga demonyo, hindi isa-isa lang. Noong nakaraan pong pag-aaral natin, libo-libo, 5,000 or 6,000 demonyo nakatira sa isang tao lang. Yung pala kay Mary Magdalene, marami rin 7. Kung hindi natin babasahin Bible po, hindi natin alam na dati palang demon-possessed si Mary Magdalene. So ano pa ba naman ang ating aasahan sa mga taong inaalihan ng demonyo? Meron bang kabutihan tayong maasahan sa kanila? Meron ba tayong kaayusan na maasahan sa kanila? Of course po, wala. Si Maria Magdalena ay naging bilanggo ng pagpapahirap ng 7 demonyo na nagbigay sa kanya ng depresyon, pagkabalisa, kalungkutan, pagkamuhi sa sarili, kahihiyan, takot at iba pa. Wala pong ibang gagawin ng demonyo sa buhay ng isang tao kundi pahirapan siya. Ano po ba yung bunga ng masamang espiritu according po sa iba't ibang panig ng Biblia bukod po rito? Pagkabaliw, nasa Mateo 8:28 hanggang 34. Kaya hindi ba minsan nababanggit yung tao yun? Kung may ginawang something na hindi maganda, ano ba yung ginawa mo? Nababaliw ka ba? Pagkabulag, Mateo 12:22. Merong pagkabulag kasi nagkaroon ng katarata or na may sakit talaga sa mata. Pero meron din palang klase ng pagkabulag, demonyo ang siyang may kagagawan. At meron po nun sa Bible. Hindi lamang yon, ang mas matindi po yung mga ginagawa ng demonyo na pagkabulag na espiritual. Sinabi po sa Bible na binubulag ng prinsipe ng mundong ito yung mga tao para hindi na makita ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Sino yung prinsipe ng sanlibutan? Walang iba kundi si Satan or si Lucifer. Yun po ang ginagawa ng kalaban. Kaya kung mapapansin po natin nung araw, nung hindi pa tayo kinakatagpo ng ating Panginoon,
Anumang basa natin ng scripture, ng Biblia, hindi natin naintindihan. Nababasa natin yung words, nababasa natin yung sentences, yung paragraph, yung buong aklat, pero for some reason, walang epekto sa atin. Why? Kasi spiritually tayo binubulag ng kalaban at ng kasalanan. Yun po ang dahilan. Pero pag dumating po sa ating buhay na for some reason, pag binasa natin ulit ang Biblia na intindihan natin, isa lang po ibig sabihin nun, binigyan tayo ng paningin ng ating Panginoon at tinalo niya ang kalaban. Kayo yun po dapat yun ipagpasalamat. Kapag tayo pa nagbasa ng Biblia at naintindihan na ninyo, isa lang ibig sabihin nun. Meron na tayong mata na nakakakita ng katotohanan mula sa ating Panginoon. Kaya dapat pasalamatan po ang Diyos. Assignment po ninyo yan. Since pinag-uusapan na natin, subukan ninyo magbasa ng Bible. Tagalog na, wag na kayo magbasa ng English. Tagalog para madaling maintindihan. Ngayon, kayo nang mismo mag-assess sa sarili niyo kung naiintindihan nyo o hindi. Kasi po, pag hindi nyo naiintindihan, maaaring kumikilos ang kalaban sa atin. Pero pag naintindihan po ninyo, nandun ang pagkilos ng Diyos. So, kayo na po ang bahala dyan. Hindi nyo kinakailangan mag-report next Sunday. Sa inyo na lamang po yun. Pag naiintindihan ninyo, magpasalamat po kayo sa Panginoon. Pag hindi nyo na naiintindihan, humingi kayong tulong sa ating Panginoon. Kasi po, mahalaga yan. Isa po yan sa testing na isang taong nakikristo. Naiintindihan niya ang salita ng kanyang Panginoon. Hindi po yan pinagdamot ng ating Diyos ng buhay. Pagkabingi, ganun din po. Tinatakpan ng kalaban, ng kasalanan ng ating mga tenga para kahit nakikinig tayo, nanonood tayo, mismong nasa search na tayo, parang hindi natin naririnig ang kanyang mga salita. Ang kalaban po sa Satanas, ang mga demonyo, pangalawa yung sarili natin, yung kasalanan ng ating ginagawa each and every day. Pagkakuba, meron din pala na kaya kuba yung tao, hindi lamang sa meron siyang physical defect, demonyo rin pala may kagagawan. Nasa Bible po yun. Pagkapipi, ganun din. Kaya pala hindi makapagsalita, pinipigilan ng demonyo yung kanyang dila. Hindi ko pa sinasabing lahat ng pipi, biglang demon possessed, ha? Mag-ingat po tayo. Meron po kasi physical talaga. Pinanganak na may defect. And of course, epilepsy. Yan po yung bata nakatagpo, kinatagpo minsan ng Panginoon at nagsusumbong yung magulang ng bata kapag yung daw demonyo kumilos sa buhay ng bata, nag-epileptic, ibinabato sa apoy. Ganun po kasalbahay ang mga demonyo. Kaya ko po naikwento yan, kasi ganun din ang naging kalagay ni Mary Magdalene. Pero hindi katulad eksakto nito, pero naging bilanggo rin siya ng pagpapahirap ng mga 7 demonyo. Ngayon po, alam po natin na pag sinabing Mary Magdalene, prostitute ka agad. Yung kaagad ang isip ng tao, kasi yun yung kinalakihan natin turo eh. Ngayon po, to be honest with you, bali-balik rin po yung Biblia, walang sinasabing si Mary Magdalene, prostitute. Turo na lang ng iba yung hindi nagbabasa ng Biblia or haka-haka na lang na minana nakaturoan sa mga taong hindi naman nagbabasa ng Bible. Okay, so ulitin ko po, walang sinabi sa Bibliang si Magdalena ay prostitute. Huwag tayo magpapasok ng idea natin kasi blasphemy yun. Sige na nga, pag-usapan natin. Marami nagkakamali na si Magdalena raw yung babaeng babatuhin hanggang sa mamatay. Naalala niyo yung kwento sa Bible? Na minsan ang Panginoon, nandun siya, sumusulat-sulat siya sa lupa. Ngayon, merong babae doon, babatuhin ng mga tao kasama yung mga religious leaders. Nung araw po kasi, ang mga prostitutes po talaga, mismo ang Diyos na nag-utos, they must die by stoning. Diyos po ang nag-utos nun. Kaya sa New Testament, ganoon ang gagawin nila doon sa babae. Babatuhin nila hanggang mamatay kasi, prostitute. Ngayon, tinanong nila ang Panginoon. Pag nagkamali ang Panginoon ng sagot, kita mo, yan ba ang Kristo? Mali-mali ang sagot. So, tinanong nila, ikaw po, ano masasabi ninyo? Dapat po ba namin batuhin ang babaeng ito dahil sa kanyang ginagawang kasalanan? Ano sagot ng Panginoon doon? Yung golden word. Ang walang kasalanan, siyang unang magpukol ng bato. Nag-isip sila ngayon, at least naging honest sila, ako man may kasalanan din, so bakit ko babatayin yung babae? Di po ba ang kwento doon, umalis sila isa-isa? Yung mga taong religious, yung mga taong malilinis, umalis sila isa-isa, walang bumato doon sa babae. Ngayon, akala ng marami, yung babaeng yun, si Mary Magdalene. Pag binasa po ninyo yung parting yun ng Biblia, walang sinabing pangalan doon. Basta siya isang babaeng marumi. That's it. Totoo pong prostitute yung babae kaya sa babatuhin. Pero ang pinakita ng Panginoon, mercy, habag, pagpapatawad. Kaya ang sabi ng Panginoon, once yung babae, nagsisi sa harap ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. So babae po ang tawag dun sa babae, hindi Mary Magdalene. So malinaw na po sa atin ha, at least mas alam na natin ngayon yung eksaktong nasa Bible. Ngayon po, si Mary Magdalene po, nang palayasin ng Panginoon yung 7 demonyo sa kanya, ano nangyari sa kanya? Si Magdalena po, siya naging mabuting tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Letter A, basahin ko po sa inyo yung Lucas 8:2 and 3. At ilang babaeng pinagaling ni Jesus sa masasamang espiritu at sa kanilang mga nakaramdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa buhayang ito. Sino pa yung mga kasama niya na
dati rin inaalihan ng demonyo. Si Juana, na asawa ni Kusa, nakatiwala naman ni Herodes. Isipin ninyo, si Herodes po, number 1 na kontrabida sa buhay ng ating Panginoon. Pero, among pala sa mga nasa palasyo ni Herodes, meron doon na merong pananampalataya sa ating Panginoon. Yung nga po, yung asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana, sino pa? So, si Maria Magdalena, si Juana, si Susana, at marami pang iba na mga kababaihan. Sarili nilang salapi ang kanilang ginagastos para sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Alam niyo po ba na ang number 1 na mga taga-support ni Jesus Christ sa kanang mga apostol para sila may makakain, para sila makahayo, ay mga babae? Ang laki po na naging ministry ng mga babae nung araw. Ito po ang patunay. Maraming babae na dating pinapahirapan ng kasalanan, pinapahirapan ng mga demonyo, nang sila'y palayain ng ating Panginoon, sila yung naging number 1 na supporter ng ating Lord. Kaya po, saludo tayo sa mga kababaihang ito. At ito ang dapat manahin ng mga kababaihan sa ngayon. I'm not saying na dapat ganun din pala. Kailangan pagkagastosan natin ng gawain. I'm not saying that. Kasi marami tayong pwedeng itulong po sa gawain. Hindi lamang po financial. Prayer. Yung pong tayo mag-pray para sa isa't isa. Ang laking ministry po nun para sa Panginoon. Ano pa? Yung mga pag-aasikaso. Ngayon, malit pa lamang ang ating simbahan, kaya wala tayong masyadong dapat asikasuhin dito. Pero darating ang time, Lord willing, pag lumaki po ito, maaari po kayong tumulong in your own special way. Walang magsasabi ko ano yung gagawin ninyo, ang Lord nang bahala doon. Ganyan po kasi ang mga babaeng ito. Yung kinakain ng Panginoon, yung kanilang ginagastos para makapunta sa malalayong lugar at humayo para magbigay ng magandang balita, doon ngayon nakakatulong yung mga babae. You know why? Kasi po hindi sila pwedeng sumama sa Panginoon at ng mga apostol. Ito po kasi si Jesus Christ sa mga apostol kung saan saan nagpupunta and they need finance, pagkain, at marami pang mga bagay. Yung mga babae kasi, since hindi sila nakakasama, ito na lang po ang aming pwedeng itulong sa inyo, sa inyong paghayo. So, there's no such thing as mga kapatirang walang ministry sa ating Lord. All of us here, darating ang time po, magkakaroon din tayo ng mga kanikanyang ministry sa ating Panginoon. At natutuwa po ang Panginoon patungkol doon. Magiging mabuti rin tayong tagasunod ng Lord, katulad po ni Mary Magdalene. Ano pa yung mga example na naging mabuting tagasunod ng Panginoon si Magdalena? Ang sabi po sa John, sa letter B, Juan 19:25, ito na yung nakapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae. So, nakatayo raw sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang inang si Maria at ang kapatid nitong babae at isa pang Maria na asawa ni Cleopas at isa pang Maria na Maria Magdalena. Marami pong Maria sa Biblia. Kaya po pag sinabi nating Maria, sinong Maria yung pinag-uusapan natin? Alam po ba ninyo kung bakit sikat yung pangalang Maria sa mga kababaihan ng araw? Kapatid ni Moses, si Miriam. Yung po kasing Mary, English yun. Yung Maria, sa Espanyol, sa Tagalog. Pero sa original po, Mariam or Miriam. At dahil nga po sa kapatid ni Moses na si Miriam o si Mariam, naging sikat yung pangalang Maria. Nakita ninyo ang daming Maria, di ba? Hindi lang po yan yung mga Maria. Maraming pong Maria sa Biblia na ang lahat ay pawang mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa Marcos po, 15:47, ito naman po yung time na ang Panginoon ibinaba na sa krus at ililibing na. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena, meron pang isa, Maria na ina ni Jose. At nakilata nila kung saan inilibing ang ating Panginoon. Alam nyo, yung klase ng puso meron si Mary Magdalene. Nung araw po kasi, pag namatay ang isang tao, nililinis talaga yan. Hindi po katulad sa atin ngayon, di ba iniimbalsa mo pag namatay? Tapos ipaglalamay natin ng 3 araw hanggang 1 linggo. Hanggat hindi bumabalik yun nasa abroad, huwag mo nang ilibing. Nung araw po, paglubong ng araw, dapat nakalibing na yon. At kailangan nililinis siya. Kasi po, ang mga libingan po noon, hindi katulad sa ating mga nicho, mga may mausoleum pa, mga rich. Nung araw po, kuweba. At na-afford po na ilibing ang ating Panginoon sa kuweba. Kasi po, pag sa kuweba nilibing ang isang tao pag namatay, rich yun. Kasi po, sa lupa talaga inililibing. Ngayon po, meron kasing tao, pag-aaralan natin sa mga susunod, na nag-donate. Mayaman po yung taong yun. Dinonate niya yung kanilang libingan na mag-anak para sa katawan ng ating Panginoon. Kayo po sa kuweba nalagay ang ating Panginoon. Kasi matalino talaga ang Diyos eh. Isipin po ninyo kung ang Panginoon nilibing sa ilalim ng lupa at magre-resurrect siya. Hindi magandang tignan. Sinabi na po sa Old Testament na ang Messiah kapag siya namatay, ililibing sa libingan ng mga makasalanan. At yung nga po, yung mayaman na yon, hindi ko mayaman, hindi makasalanan, idinonate yung kuweba nila.
Nung araw po yung kuweba, parang yun na yung mausoleum by that time. Kaya ang Panginoon, talagang, nang siya muling mag-resurrect, bumangon siya, itinapak ang kanyang mga paa sa lupa, at naglakad palabas. Yun po, inalam po yan ni Mary Magdalene. At nung babae ni Maria, na ina rin naman ni Jose, inalam nila kasi po, kailangan nilang alagaan ang katawan ng Panginoon. Kasi po, ang maglilibing doon, siyempre, pag ang mga Romans, kung saan lang nila ilalagay ang bangkay ng ating Panginoon. Wala nang linis-linis kasi nga po, mga kriminal ang tingin nila sa ating Panginoon. Wala yung klase ng kustombre, tradisyon na kung saan meron pang dangal yung katawan. Pero hindi po. Ayaw nilang mangyari yun. Ayaw ni Mary Magdalene, sa kanong nanay ni Jose, na maging ganun na lamang ang katawan ng ating Panginoon. Kailangan lang malaman kung saan nakalibing kasi lilinisin po nila. Nalagyan ng mga spice. Kasi po hindi naman iniimbalsa mga mga patay ng araw. Nilalagyan na lang po ng maraming spices. Hindi po yung spices na pangluto. Yung spice na mababango. Yan, yung mga mababangong mga bulaklak, mga spices, sa kanila babalutin. Nililinis po nila sa kababalutin. Yun po yung naging kalagayan ng katawan ng ating Panginoon. At yun po yung gagawin nila later on. So nakita po ninyo dito pa lamang kung anong klaseng pagbabago ang ginawa ng Panginoon kay Mary Magdalene. Dati, demonyo ang nasa kanya. Ngayon hindi na, ang banal na espiritu. Kaya naman po, sa crucifixion ng ating Panginoon, nandun siya. Nang ililibing na ang ating Panginoon, nandun pa rin siya. Halos ayaw na niyang humiwalay sa ating Panginoon, si Mary Magdalene. Kadalasan po, pag nanonood tayo ng movie, isa lang, basta prostitute siya. Pero hindi po. Ang dami po niyang ginawa sa buhay ng ating Panginoon na talaga namang kinakailangan nating manahin or gayahin. Yung klase ng faith sa pag-asikaso, relasyon sa ating Lord Jesus Christ. Hindi lang po natapos dyan. Yung klase ng kabutihan, puso, na meron si Mary Magdalene sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung Marcos 16:1. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, meron pang isa, Maria na ina naman ni Santiago. So marami talagang Maria sa kwentong ito. At si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. So yun na. Yun ang pakay kasi nila kasi nakita nila kung saan eh. So nakaredy na sila para ngayon linisin yung katawan ng ating Panginoon. Pero alam po ba ninyo, bago po natin ilipat yung slide, ang sabi ni Herodes, nung mamatay ang ating Panginoon, palagay ko na nakawin ng mga apostol niyan yung katawan niya para kunyari nag-resurrect talaga yung Jesus na yan. Okay, maglagay po tayo ng dalawang sundalong Romano dun sa pinaglibingan kay Kristo at lagyan po ng malaking bato. Napag-usapan natin last time yan, di ba? Takot na takot si Herodes, yung mga kataong katulad ni Herodes, sa maaaring maging pagbangon muli ng ating Panginoon. To the point, hanggang yung resurrection, plano nilang pigilin. Pero alam po nangyari, nung nababantay ng mga Roman soldiers, yung mga macho-macho, mga battle-hardened na mga sundalo, biglang meron pong anghel na dumating. Nayanig po yung lugar, una naramdaman nila lumilindol. Maya-maya yung pala may anghel na dumating. Alam niyo yung nangyari sa mga sundalo? Hinimatay. Hinimatay doon sa lupa. Yung mga machong-macho, battle-hardened na mga sundalo, hinimatay doon. Nung magising po sila, wala na. Yung bato, hindi na nakaharang sa punto ng ating Panginoon, kundi sila tumakas na nagsumbong nga kay Herodes. At habang wala sila, at bukas na yung bato, binuksan ng angel, siyempre inurong ng angel. Ito ngayon, saktong-sakto po, parating itong mga Marys ay parating sa lugar na iyon. At ito po yung naging tagpo. Kasi po, yung ibang kasama niya, tumakbo pabalik. Kasi ninakaw ang katawan ng Panginoon. Naiwan po si Mary Magdalene. Ito po ang susunod na eksenang napakaganda na ating maalala. John 20:11-18. Yung buong kwento po basahin natin. Si Maria Magdalena ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan kasi nawala yung katawan ng Panginoon. Nasaan na yung lilinisin niya? Nasaan na? Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan nakaupo at ang isa naman ay sa paanan. Pero yung katawan ng ating Panginoon, wala na siya. Meron pong nagsasabi maaring ito po yung Holy Trinity. Pag nagpakita po sila sa Old Testament, ganun din po ang itsura nila, mga tao, pero nagniningning at nakasuot ng puting robe or kasuotan. Nagpapakita po ang Trinity nung araw. Hindi lang nila namamalayan. Even the Lord Jesus Christ po, madalas siyang magpakita sa Old Testament. Pero hindi pa siya tinatawag na Jesucristo. Kasi po yung pangalang Jesucristo, nung ipinanganak siya sa lupa, yun ang pinangalan sa kanya, Jesus. Or Emmanuel, God with us. So nung araw po, since ang Panginoon ay ating tagapagligtas, nandun na rin siya by that time, pero ibang tawag sa kanya. Ang isa po sa naging tawag sa Panginoon nung araw sa Old Testament ng panahon ni Joshua, si Angel Michael po, yun yung pinakamatas na ranggo ng anghel meron sa Biblia, si Archangel Michael.
Pero po si Archangel Michael, meron pa siyang boss. And that is the Lord Jesus Christ, the Commander-in-Chief of the host of heaven. Wala namang ibang pwedeng maging pinaka-boss ang mga anghel, kundi ang Panginoon lang. Bakit? At sabi po sa Biblia, Jesus Christ created the angels. Nasa Colossians po yan, binasa rin natin nung mga nakaraan. Pag gumawi na po tayo sa Old Testament, lahat po ng yan malalaman ninyo. Just stay, manatili kayo maging learner ng ating Panginoon. You will know the Bible kung paano ang Biblia mismo ang siyang nagsasabi. Hindi tao lang, kundi tayo-tayo, sama-sama pag-aaralan po natin yung mismong nakasulat sa Scripture. At ito nga po, umiiyak na yun si Magdalena, nasaan yung aking Panginoon? Sa verse 13, so tinanong nila si Maria, babae. Nakita niyo yung tawag? Babae. Kasi iba yung kausap niya eh. Hindi sila tao eh. So ang tawag nila sa tao, sa female, babae. So sabi, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Ibang klase yung pagmamahal ng babaeng ito sa ating Panginoon. Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus nakatayo roon sa kanyang likuran. Ngunit, hindi niya nakilalang si Jesus yun. Bakit hindi nakilala ni Mary Magdalene yung pinakamamahal niyang Hesus Kristo nang muling magpakita? Ba't hindi nakilala? Yun po yung pinag-usapan natin kanina. Nang ang Panginoon po, bumangon muli, meron na po siyang bagong tent, bagong katawan o yung tinatawag na glorified body. Malalaman po natin later on sa ating mga pag-aaral, ano ba yung example ng glorified body according sa Biblia? Pero hindi niya nakilala. Why? Kasi nga po, ang Panginoon glorified body. Nangniningning. Yun po, glimpse lang kung ano magiging itsura natin kapag tayo po nagkaroon na rin ng bagong building. Hindi na temporary tent ang ating suot, kundi pang walang hanggan na ang ating isusuot. Halos hindi tayo makikilala ng mga tao, but we ourselves, kapag tayo po nasa glorified body na, makakilala po tayo. And you know what? Pagdating po sa panahon ng millennium, yung 1,000 years na ang Panginoon maghahari sa lupa, tayo po kasi kasama tayo doon. Sa millennial po, habang tayo merong glorified body, ang exciting part po dito, makikita na rin natin ang harapan si Moses, si David, si Elijah, si Elisha, si Mother Mary, si Joseph, lahat po ng mga yan na namatay ng mga mananampalataya ni Kristo, makikita natin sila ng harapan doon sa 1,000 reign ng ating Lord. Pag-aaralan din po natin ng hiwalay yun. Ang ganda nga na po. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Kasi sa paghahari po ng Panginoon sa 1,000 taon, wala nang kahirapan, wala nang corruption. At ang kagandahan pa po noon, tayo ang magiging administrators. Ang mga anak ng Diyos na nagkaroon na rin ng glorified body, tayo ang ngayon ang mangunguna sa mundong ito. At tayo po ay answerable lamang sa ating Panginoong Jesus. So kung dito po sa ngayon, inaapi-api tayo, minamaliit. Pagdating po ng Panginoon, hindi. Tayo po ang gagamitin niya para mga siwa sa buong mundo. Tayo po. May pinag-aralan man tayo or wala, tayo ang maging administrators pagdating ng Panginoon. Dahil bibigyan ka tayo ng katalinuhan. Perfect knowledge. Ang dami-dami po kasi pinangako ng Panginoon sa Biblia kung mababasa po ninyo na talagang mararamdaman natin yung naramdaman ni Pablo. Lord, gusto ko nang makasama ka. Gusto ko nang makapiling ka, Panginoon. Kasi alam lahat ni Pablo yung mga bagay na yon. Alam ni Pablo, ito kasi yung mangyayari sa akin pag ako kasama na ng Panginoon. Lahat ng pangako niya magaganap, oras tayo, nasa piling na ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan. At I believe in my heart, maging si Maria Magdalena, alam niya mga pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya ganyan niya lamang siyang umibig sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit hindi niya agad nakilala. So, ito na ngayon ang napakagandang eksena. Verse 15. So, tinanong siya ni Jesus, again, babae, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. Napakagwapong hardinero naman ito. Napakabusilak. Akala niya ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Nakita niyo yung boldness ni Magdalene? Kukunin niya yung katawan ng Lord kung saan man dinala. Hindi iniisip ni Magdalene, paano ko nga pala kung sakali man, paano ko kukunin? At saan ko kukunin yung katawan? Anyway, pag itinuro, paano ko kukunin? Babae siya eh. Hindi po pwede yun. Pwede silang maglinis ng mga bangkay, pero yung kanyang sinasabing kukunin niya, hindi na pwede. Hindi na papayag ang mga Romano doon. Pero dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, siya na mismo, ako na po mismo ang kukuha. At sinabi ng Panginoon, kasi nga hindi niya nakikilala eh, Maria, hindi na babae. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo na makilala ni Magdalene ng Panginoon, Rabboni, nang ibig sabihin guro. Rabboni sa Hebrew, teacher sa English. Nabuksan na ang mga mata
spiritual na mga mata ni Magdalena at nakilala na niya ating Panginoon sa kalagayan niya bilang isang glorified Lord or glorified body. Ganun din po, habang tayo po nasa laman, napakahirap talagang makilala ang Panginoon. Yun pong itinuturo dyan. Kaya po maraming tao, imin doon lumaki naman sila sa Kristiyanong pamilya, lumaki naman sila sa mga relihiyosong pamilya, pero bakit hindi talaga makilala nila personal ang ating Panginoon? Because we are still in the flesh. Namumuhay pa rin tayo sa ating mga kasalanan at higit sa lahat, hindi pa kasi tayo tumatanggap personally sa ating Panginoon upang ating maintindihan ang kanyang mga sinasabi. By that time po, nakita natin si Mary Magdalene. Talaga naman totally nabuksan ng kanyang spiritual na mga mata at totoong nakilala na niya ang ating Panginoon. Verse 17. Ngayon si Mary Magdalene, hindi siya makapaghintay na talagang kumapit sa bisig ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong hawakan, Magdalena, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid, and that is the apostles. Nag-iba na ang tawag ng Panginoon maging sa mga apostol. Hindi na apostol, hindi na disciples, kapatid na. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naaakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. The Holy Trinity. God the Father, yung Ama, God the Son, the Lord Jesus Christ, and of course, yung Holy Spirit ang kumikilos ngayon sa kalagitnaan ng puso ng babaeng ito. So balikan natin ng konti. Bakit sinabi ng Panginoon, no limit ang here? Touch me not kasi ibig sabihin nun. Alam mo po, pag binasa niyo sa English yan, ang sabi ng Panginoon, do not cling to me. Si Mary Magdalene po, ang plano niya kung bakit niya bilang hinawakan ang braso ng Panginoon, hindi na kita pakakawalan, Panginoon. I will be with you forever. Which is hindi naman yun ang plano ng Panginoon. Kasi babalik siya, mag-a-ascend siya sa langit, di ba? Mababasa natin sa aklat ng mga gawa. Ang Panginoon mula sa lupa, aakyat siya sa langit later on. Meron pa akong ibang gagawin. Darating ang time, makakasama mo ako at by that time, forever mo na akong kasama, Magdalena. But not this time. Kasi nga babalik siya sa kanyang amang nasa langit. Ang point po kasi ganito mga kapatid, ang taong talagang nakilala niya ang Panginoon, ang taong talagang naniniwala sa lahat ng pangako ng Panginoon, ang mga taong talagang ayaw na niyang malayo sa Panginoon, kakapit na siya ng todo. Yun po ang dapat nararamdaman ng bawat Kristiyano, hindi lamang sila. Dapat po dumating na sa atin yung excited na tayo kapag Sunday. Malalaman mo kung talagang ganun na lamang ang iyong pagmamahal sa Panginoon kapag namimiss mo yung kada gawain. Kapag namimiss mo yung mga Bible studies, namimiss mo yung pakikinig sa kanyang mga mensahe, kapag namimiss mo yung awitan, yung palakpakan, ibig sabihin nun, malalim na yung relasyon sa ating Panginoon. Namimiss mo na siya. And I do pray, tayong lahat, dumating dun sa ganung klase ng ating mga kalagayan, na hindi tayo makapaghintay na ang tagal naman ng Sunday. Yun po ang isang katibayan na tayo mahal natin ang ating Panginoon. Nilululook forward natin yung mga araw ng linggo na kung saan tayo nagsasama-sama upang sumba sa kanyang paanan. So yun po ang naging kwento ni Mary Magdalene. Ito po yung totoong Mary Magdalene. Hindi yun nasa pelikula. Hindi yun mga nasa TV. Hindi yung kwento-kwento ng mga tao. Nalaman ninyo ngayon sa araw na ito ang tunay na Mary Magdalene. Verse 18, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta nga sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ng ating Panginoon. Ang bilin ko kasi ng Panginoon sa mga apostol, maging sa kanya, huwag kayong lalayo. Habang hinahunting kayo ng mga Romano upang kayong patayin, huwag kayong lalayo. Manatili kayo sa Jerusalem, sa lugar na ito. Ang sabi ng Panginoon, imimit ko kayo sa isang lugar at doon kasi siya mag-a-ascend sa langit. Nasa Book of Acts na po yun. Na kung saan nagtipon-tipon nga ang lahat at doon nakita lang mismo ang Panginoon unti-unting pumanik sa langit at naglaho na sa kanilang mga mata. At ang Panginoon umupo na sa kanang kamay ng amang nasa langit. Yun po yung sinabi ng Panginoon, yung kanyang bilin po. Ikinwento ni Mary Magdalene. So nakita po natin yung kagandahan ng buhay na natanggap ni Mary Magdalene nandahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. It is the same for us. Kung talaga pong gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa buhay, talagang makawala tayo sa dilim ng mundong ito, wala po tayong ibang dapat gawin, kundi hanapin ang ating Panginoon. Hindi lamang siya hanapin at makita, kundi pag-aralan ang ating Panginoon at tanggapin ang lahat ng kanyang mga salita at tanggapin din ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Kung talagang gusto nating makita, maranasan ang naging karanasan ni Mary Magdalene, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos na buhay, and everything will be okay.
Wala na pong nabanggit sa Bible kung ano na nangyari kay Mary Magdalene. But rest assured, I believe, hanggang ang si Mary Magdalene kunin ng Panginoon na natili ang kanyang pananampalataya. At matagal na siyang nandun sa piling ng ating Panginoon kung saan siya'y maligayang maligaya at pwede na siyang kumapit na mahigpit sa bisig ng ating Panginoon pang walang hanggan. Gusto natin maranasan yon? Gayahin natin si Mary Magdalene. Sa ating verse to ponder, ang sabi po sa mga taga-Efeso 5:8 hanggang 10, tayo ang kinakausap ni Pablo by this time, dati, kayo ay kadiliman. Ngunit ngayon, kayo ay liwanag na sa ating Panginoon. Lumakad kayo bilang anak ng liwanag, dahil ang bunga ng banal na Espiritu ay pawang kabutihan, katuwiran at katotohanan. Sinasaliksik kung ano ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagsasabing tagasunod ni Kristo, meron pananampalataya kay Kristo, then ito po ang dapat nating ginagawa. Lagi nating sinasaliksik day and night kung ano yung mga bagay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Katanggap-tanggap po ba sa ating Panginoon na tayo nagtitipin dito ba every Sunday para pag-aralan niya mga salita at sumamba? Yes! Katanggap-tanggap ba sa Diyos kapag tayo nagpe-pray sa Kanya? Yes! So dapat gawin natin yun. Katanggap-tanggap ba sa Panginoon kung tayo tumutulong sa mga nangangailangan? Yes! Gawin natin yun. Yun po yung sinasabi dito. Kung talagang tayo, tunay nang nasa liwanag, sinasaliksik na natin kung ano man yung mga bagay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon at ginagawa natin. So yun po ang tunay na Kristiyano, yun yung tunay na nasa liwanag na. So this will be our challenge to us. Ito ang challenge na iwan ko sa bawat isa. Una, excited ba talaga tayo na muling makatagpo ang Panginoon every Sunday? Pangalawa, talaga pang tayo ay nagmamahal sa Panginoon to the point, lahat ng gusto niya, yun ang ginagawa natin. At kasama na nga din po yun, number 1, yung pagsamba sa Kanya ng sama-sama. So yun po ang nais ng Panginoon. Kung gusto natin ng buhay na ganap at kasiyasiya, ito ang dapat natin gawin na nakita natin sa buhay ni Mary Magdalene. Tayong lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong mensahe today sa buhay po ni Mary Magdalene. Maraming salamat, Lord. Nakilala namin siya kung paano siyang ipinakilala ng Biblia. At Lord, maraming salamat. Mula sa kadiliman, dinala niyo sa liwanag ang babaeng ito. At kamangha-mangha ang naging bunga ng pananampalataya niya sa inyo. Lord, nais po naming maranasan ang bagay na ito. Dagdagan mo pong aming pananampalataya. Baguhin mo rin, Panginoon, ang aming mga priorities in life. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ang gawin namin priority sa buhay. Ikaw muna bago ang lahat. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw na ang bahala sa aming buhay habang kami nasa lupa. At nasisiguro namin, Panginoon, na kami dadalhin ninyo dyan sa inyong kaharian sa langit. Kaya amang makapangyarihan, maraming salamat po muli. Ito pong aming samadalangin, sa ngalan po ng bugtong na anak na si Jesus, at sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu, ang lahat po ay masabi ng Amen and Amen.